Hello my dear Leo, magandang umaga po sa ating lahat. And kung hindi man umaga mo ito napapanood, magandang hapon, magandang tanghali, and magandang gabi. Okay, so ang gagawin natin ngayon my dear is ang iyong second half of August. This is from August 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. Okay, and my dear, yung ating private reading is still ongoing pero kinat ko na my dear yung donation kasi medyo nagkakagulo, okay? Medyo hindi nagkakaintindihan sa donation. So balik tayo sa regular natin na reading. Don't worry, abot kaya naman my dear ang aking reading. Never naman ako nag-overpricing. So sa mga gustong magpa-private reading sa akin, just kindly message me sa ating Facebook page. Ilalagay ko yung link sa ating description box. And ganun din, my dear, yung ating WhatsApp number. Don't worry, my dear, parang donation pa rin siya. Pero yun nga lang, mas ibinalik natin yung time, yung amount, yung payment, yung mga ganun, naging mas detalyado tayo ulit. And don't worry, kagaya nga na sinasabi ko kanina, abot kaya pa rin naman talaga siya. Hindi naman mabubutas ang iyong bulsa. Okay? So let's go tayo my dear Leo. Tingnan natin kung anong meron ngayong second half of August, 16 hanggang sa katapusan. Kuha tayo ng 8 cards for you my dear. Okay, cut na natin to into 3. Hanapin na natin ang iyong first card. Oh, may 8 of Swords ka my dear. This is the trap card, okay? Leo, fire sign. Okay, so there's a tendency na nasa mind mo lang to my dear. Okay, this is in your mind. Okay, you feel trapped. Parang pakiramdam mo nasa isang sitwasyon ka na dapat wala ka dyan. Okay, mahalaga my dear sa mga araw na to na i-balance mo talaga yung mga bagay-bagay. Okay, para hindi ka ma-carried away ng mga negative thinking mo. Okay, kasi trap card to eh. Hindi mo gusto yung nakikita mo, hindi mo gusto yung mga nangyayari. Okay? Once again, importante my dear na pag meron kang trap card, balansehin mo yung iniisip mo at saka yung nararamdaman mo. Kailangan balance yan sila. Hindi mas lamang yung iniisip mo, hindi ka nag-overthink, and at the same time, hindi ka nag-carried away ng iyong emotion. Okay? So, tingnan natin my dear. Baka meron ka mga bagay na kailangan mong i-let go sa mga araw na ito. Meron ka mga bagay na kailangan mong bitawan na. Tingnan natin my dear Leo. We have here the Queen of Cups, okay? Ang Queen of Cups is very understanding na card, okay? So, I think kaya ka nagiging trap sa mga araw na to is because yung sobrang pag-intindi at sobrang pag-unawa, my dear, sa lahat. Yun na nakukuha ko dito. Walang mapagsidlan kasi, my dear, ang pagmamahal at pang-unawa kay Queen of Cups. Yun na nakukuha ko or yun ang kanyang corresponding meaning talaga. Like, very loving, very caring, okay? Lahat ng understanding na kay Queen of Cups na. So, I think yun yung isa sa factor, my dear, na magdudulot ng pakiramdam sa iyo, my dear, na parang you are trapped, my dear, sa second half of August. Kasi parang lahat kailangan mong intindihin, lahat kailangan mong unawain, lahat parang kailangan mo mag-adjust, okay? Kailangan mo mag-isip, okay? Kasi nakaharap si Queen of Cups dito kay Eight of Swords, okay? So, posible din, my dear, na mga tao sa paligid mo, okay? Ayan, baka mayroon mga tao sa paligid mo, toxic energy, na posibleng nagpre-prevent sa'yo para maka-move forward ka or maka-move on ka sa mga bagay na gusto mong mangyari. Pwede kasi energy ng understanding ang Queen of Cups. Okay, dagdagan pa natin. Next card, Leo. We have here the Seven of Swords, okay? Backstabbing na energy, my dear, okay? Maging, ano ba sasabihin to? Make sure na malinaw, my dear, kung ano yung totoong agenda or intention sa'yo ng tao. Okay? Make sure, kung hindi naman maliwanag, my dear, yung agenda niya or yung intention niya, hindi niya ma-explain or mapaliwanag, my dear, yung sarili niya sa'yo, I think it's better na mag-distance ka na lang sa energy na to. Okay? Compare na kaysa sayangin mo yung oras mo at saka yung panahon mo na intindihin siya at unawain, okay? Or para mag-blend in doon sa situation. Okay, wait lang. Hinaan natin yung ating electric fan kasi baka mamatay yung ating candle. Ayan. Let us proceed kasi meron kang Seven of Swords. Ang worst dito, my dear, if meron talagang tao na gusto ka talagang malagay sa alanganin. Kaya nga sinasabi ko, my dear, maging mapagmasid ka,
pag-aralan mo kung ano talaga yung totoong intensyon ng mga tao sa paligid mo or be observant sa iyong surroundings, sa mga kinakausap mo, okay? Sa mga taong mahal mo, sa mga taong iniintindi mo. Let's go, my dear. Dagdagan natin yung iyong card. Ito, gusto lumabas. We have here the Four of Swords. It's about time. It's about time. Kailangan mo, my dear, magpahinga. Kailangan mo ng rest. Okay? I can feel na parang na ano ka, parang nabe-burn out. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Meditation, pwede din. Ayan. Just in case na yan, naguguluhan ka nga sa nangyayari sa paligid mo, you can ask guidance kasi this is also energy of praying. Okay, kung makikita mo dito sa parang stained glass over here, may bata or parang may tao dito na nakaluhod siya and parang nagpe-pray siya dito. So you can actually ask guidance, prayer, okay? Bago ka pumunta sa akin, if just in case gusto mo magpa-reading, ayan, ask guidance ka muna sa ating buong may kapal. Mag-pray ka muna, ask ka ng mga sign, clarity, and then after nun, kung hindi naman talaga mag-work or wala ka pa rin talaga mag-gets na energy, and you can actually try na magpa-private reading sa akin para, 'di ba? Or sa iba, ayoko naman maging self-centered na sa akin lang, 'di ba? To your favorite tarot card reader, kung sino man yung favorite mo tarot card reader, okay? You can ask for guidance, okay? Kasi ang hirap naman na buhatin ko yung sarili kong bangko. May sabihin, ang yabang naman nito. Okay, so let's go tayo, my dear. Additional cards, okay? Next card natin will be the clarification ng ating Eight of Sword. Tingnan natin, my dear Leo. Clarification ng ating Eight of Sword. Pakiramdam ko talaga, my dear, parang nalilimitahan ka sa mga bagay na gusto mong mangyari. Okay? Posibleng nasa loob ng family, posibleng nasa loob ng circle, posibleng issue din, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Once again, my dear, balansehin mo ang isip mo, ang iyong emotion, ang iyong mind, body and soul. Kailangan nasa perfect balance yan sila, my dear. Posibleng tension na nanggagaling sa pamilya, tension na nanggagaling sa usapin ng pinansyal. Okay? Parang nakukuha ko dito, parang nai-stress ka, yun nakukuha ko na energy. Let's go, my dear. Additional cards pa tayo. We have here the energy of the Knight of Cups, okay? I think hindi ka talaga makamove forward, my dear, sa mga bagay na gusto mong mangyari. Para may humihila sa'yo pabalik, okay? Ayokong mag-release ng kahit anong negative over here, kahit na sabihin natin na meron ka ng 8 of Swords at 7 of Swords. Pero kailangan ko sabihin sa'yo to, my dear. Sana naman hindi. Baka merong tao talaga na gustong ma-stuck ka dyan sa situation mo na yan. Okay? So, once again, be aware talaga, my dear, sa totoong intention ng mga tao sa paligid mo, especially sa mga araw na ito, 16 hanggang sa katapusan ng August. Kasi, baka meron silang intention, my dear, na may stuck ka talaga niya sa situation na yan by entering sa yung emotional area, okay? Sa yung usapin ng emotion. And, ayun, the rest is history, di ba? Ganun na yung mangyayari, matatrap ka na dun sa situation, hindi ka na makakapag-isip ng maayos. And, pag hindi tayo nakapag-isip ng maayos, eventually may mga bagay na posibleng mangyari na hindi maganda and hopefully, 'di ba, hindi mangyari 'yon. Kasi Eight of Sword and to the point, my dear, na nasa loob lang ng circle mo 'to, kung sino man yung nagko-cause nitong tension sa it's a really bad, as in hindi maganda na energy. Okay sana kung wala sa loob ng circle mo, like hindi mo kakilala, like ibang energy, pero kung nasa loob ng circle mo, yung nagko-cause ng tension sa it is a bad energy, my dear. Hindi yun maganda. Kasi doon na nag-mix, my dear, yung emotion. Okay, doon na nangyayari yung nagugulo yung iyong puso, yung iyong isipan. Okay, sorry. Ayan, nauutal-utal na naman tayo. Okay? So let's go tayo, my dear. Last two cards. We have here the energy of the Four of Cups. My dear, ayan you're stuck. Tapos partner niya pa yung Seven of Swords. Baka meron nga talagang gustong ma-stuck ka dyan sa sitwasyon na yan at hindi ka talaga makaalis. Okay, hanapin mo to, kilalanin mo tong energy na to, my dear. At kung makikita mo siya, lumayo ka talaga. As much as possible, gawin mo lahat ng makakaya mo para lumayo ka dito sa energy na to, my dear. Kasi pakiramdam ko, i-destroy ka talaga niya. Once again, ayoko sanang mag-read, my dear, ng any negative. Gusto ko positive na reading lang tayo. Pero hindi mo kasi maiiwasan, oh. Tingnan mo naman yung card mo. Tingnan mo yung card mo dito, my dear. And regarding sa energy ng Queen of Cups, sa pangunawa at pagmamahal, my dear, may mga tao na kailangan mong unawain at may mga tao naman, my dear, na kailangan mong pabayaan sila sa kung ano yung problema na ginagawa nila sa buhay nila. Sa kahit ano man, my dear, yung placement nila sa buhay mo. Kahit sino man sila, my dear.
'Di ba? Parang kailangan nila matuto from their mistakes, sa mga kamalian nila. Hindi mo kailangan na parang lagi silang unawain, lagi silang intindihin kasi baka ginagamit nila yun my dear na weapon. Para ayan nga, mangyari sa'yo may stuck ka, pakiramdam mo nasa trap card ka, pakiramdam mo hindi na 'to matatapos, yung mga gano'n. Okay? So last card tayo my dear. Once again, reading mo ito para sa yung second half of August, August 16 hanggang sa katapusan. Last card, Leo. We have here the Two of Cups. Ayan, my dear, take a break. Okay? Take a break from people. Okay? Take a break from people. Okay? Dumistansya ka muna. You need a quality time with yourself, my dear, sa mga araw na ito, my dear. Don't be attached, okay? Ang dami kong gustong sabihin, my dear, sa reading na ito, pero sige, wag na natin masyado pang pakomplikaduhin. Basta take a break. Take a break ka muna sa mga tao sa paligid mo, okay? Bottom deck of the card is the Ten of Cups. Ang Ten of Cups is a simple life, okay? Simple life. Yun siguro ang pinaka-standard mo, my dear, sa second half of August, na try to be simple as much as possible. Okay? Try to be simple. Wag mo i-pressure yung sarili mo or wag kang magpa-pressure din sa ibang tao na parang kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan ganito. This is a very, very simple na card. Okay? And if just in case, my dear, meron kang mga gustong mangyari para sa pamilya, to the point na sinasabing pamilya yon, dapat it is a group, parang group project dapat to, my dear. Hindi lang ikaw yung may gusto na mangyari to. It is a collaboration. Lagi ko sinasabi, kung meron kang minamanifest para sa pamilya, meron kang pinamanifest para sa kaibigan or kahit kanino, my dear, it is a group project. Hindi lang ikaw yung magsa-shoulder. Sa relationship, ganun din. Hindi lang ikaw yung magsa-shoulder. Parehas kayo magsa-shoulder kung kayo ay in a relationship, kung sa pamilya naman, lahat. It is a group project. It is a collaboration. Okay? So, my dear Leo, ito ang iyong reading para sa iyong second half of August. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. I-hit mo, my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.